Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is February 12, 2024. And today's vlog, guys, ay isa-share ko sa inyo yung aking pag-a-apply ng resident permit dito sa Turkey. Since nung dumating ako dito, guys, sinabi ko sa inyo ito dati pa nung nag-a-apply ako ng resident permit is yung ILI resident permit or family resident permit dito sa Turkey. Since dumating ako dito kasi sponsor ko na si Sir Jan since noon pa, ng first year ko pa lang dito. Siya na yung sponsor ko hanggang sa makatapos ng matapos. Hanggang sa ngayon. So, halos ilang years na rin akong nag-a-apply ng aking resident permit dito sa Turkey. So, yung akin kasing citizenship, hindi pa siya na-approvean. Kaya waiting pa rin ako doon. So, hindi pwedeng ma-expired kasi yung ID natin dito na waiting tayo sa ating resident permit. So, yan, nanggaling na kami dun sa Istanbul, Fatih, sa main immigration dito sa Turkey. Hindi ko nga alam, guys, kung bakit dun kami dinala nun ng application namin. Bakit dun sa main mismo. Kasi dati, punta kami ng Kadikoy, punta kami ng parang last year sa Kartal kami nang galing. So, sobrang daming nag-a-apply. Baka naman, ang reason is punuan doon. So, doon talaga libre. But, good things, guys. Even though malayo siya, halos inabot kami ng 1.5 hour papunta dun ngayon, kaninang umaga. Parang madilim pa. Umalis na kami sa bahay kasi ang appointment namin is 10 ng umaga. So, kailangan namin maka-arrive doon at least 9:30. So, yun. Ay, nandito na kami, guys, sa bahay. Dumating, ang dami nang nangyari, ang dami nang ganap. And, isa-isahin ko sa inyo yung mga requirements ngayong 2024 ng family resident permit dito sa Turkey para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga requirements na kailanganin nyo, kumpletuhin nyo na para hindi na kayo pabalik-balik. And sometimes kasi sobrang maaarte din yung mga nakaupo doon, parang akala mo, yung parang hindi din sila talagang helpful sa'yo, pahihirapan ka pa, ganun. Parang Pilipinas lang din. Kaya dapat is kumpletuhin nyo na. And ito ay updated na requirements nila. Kasi kung sa online nyo titingnan, kasi diba dun sa application na pinipirmahan nyo dun sa online, hindi yun totoo, guys. Wala doon halos kompleto. Kung yun ang susundin nyo, ay hindi nyo makukuha yung tamang requirements. Kasi nga, ang ginagawa ko, kapag may ganyan akong mga application, yung mga requirements, pinipicturan ko na agad siya. Kaya meron akong very important na mga document o yung mga requirements na kakailanganin ko. Kaya kinikip ko lang yan para sa susunod na year na naman na mag-a-apply ako, ay yun na yung susundan namin. Kaya kompleto na talaga kami. Anyways, guys, mamaya ko na sasabihin sa inyo bago matapos ang lahat, ay papakita ko muna yung mga binili namin sa Fatih. Kasi very special sila sa mga ganito, guys. Marami silang ganito. Ito yung dessert ng Turkish kasandibe. And ito yung pinaka-favorite ko ng dessert. Ito yung pinaka-favorite kong dessert ng Turkish. Hindi siya masyadong matamis, pero sobrang sarap siya. And then, bumili kami ng, ito naman ay kaymak. Yung parang cheese na matamis na whatever. Yung sa breakfast yan. Kaymak yan. And bumili din kami ng yogurt. Sabi, very special daw yung yogurt doon. So, tingnan natin kung masarap tong yogurt na ito. Papatry natin mamaya kay Leila. So, pumunta muna sila ng park. Very, ano lang yun. Mabilis lang yan silang pupunta ng park. And also, guys, dinala namin sa hospital ngayon si Leila kasi meron siyang sakit na naman. May ubo siya, may sipon, at lagnat. So, magkakasama na yan siya, guys. Kaya, dinala namin siya today sa hospital. Actually, ayaw ko naman talaga dapat siyang dalhin. Kaya lang, sige na nga, dalhin ko na nga kasi ako rin kasi nahihirapan. Kasi noong last na nagkasakit siya kasi hindi ko siya pinainom ng kahit na anong gamot. Kasi nga so gumaling naman siya. But yun nga, it took too long. Parang almost 2 weeks siyang may sakit na, yung ubo niya paano. So, sobrang hirap lang. Kaya naman, sige na nga, tumayo na rin ako sa asawa ko na dalhin sa doktor. Kaya lang, kasi pag dinala mo kasi yan sa doktor, matik na yan, presentahan lang naman siya ng gamot. Yun nga lang, mapapabilis yung pag-heal ng kanyang sakit. Unlike kapag home remedies ka lang, medyo matagal-tagal yung proseso ng kanyang paggaling. But anyways, yun yung kaganapan and mamaya i-continue ko sa inyo yung mga kakailangan yung mga requirements para sa family resident permit. Ito yung mga medicine ni Leila. Sa ubo, sa ilong, at saka sa lagnat. Ayan lang, guys. So, magkakain muna ako ng aking kasantibe. Kasi, super
pagod guys, nabalikan ko na rin kayo after 100 times years. So after nung aking film, after nung film ko last, parang yesterday or last yesterday pa yung pinilm ko. Tapos hindi ko nadugtungan kasi ang daming gana. Pumunta kami sa kila DC Beauty. And then nag-vlog ako doon. Marami akong mga video na dapat i-edit. Hindi ko pa siya na-edit. And then ngayon, susundan ko yung aking yung aking about sa aking resident permit. Kasi syempre, kasi alam ko maraming magtatanong sa inyo ano yung latest na mga requirements ngayong taong 2024. And bakit nga ba ako yearly nag-a-apply? Kasi ang asawa ko guys, ay ang kinukuha lang niya na resident permit ko dito sa Turkey is palaging 1 year. Kasi nga, diba, may apply ako na citizenship dito sa Turkey and still on process pa rin siya. Kaya, ayaw niyang kumuha ng long-term na resident permit kasi baka daw dumating na yung aking citizenship. So, sayang yung binayad siya. Alam niyo yun. Kaya, bali, from nung galing kami ng Japan, nag-apply ako kasi, diba, expired na yung ID ko dito sa Turkey, yung resident permit ko. And then, nag-apply ako. And then, nag-apply na naman. And then, ngayon, third time ko na naman ulit nag-apply. And ma-expire to next year. And inshallah guys, na bago ma-expire naman to ating resident permit, ay makakuha na tayo ng ating citizenship para hindi na tayo apply. Kasi super, hindi naman ganun kahasal, pero alam niyo yun, parang every year na lang ba lagi kang pupunta dun sa immigration para mag-submit ng mga requirements, diba? So, ayan, maghahantay na lang tayo sa aking ID o yung aking resident permit sa Turkey na i-deliver dito sa bahay. Kasi i-deliver nila yan guys. Hantayin mo lang kung gaano katagal. Parang nung last year kasi parang 2 weeks lang nandito na agad sa bahay yung aking ID. But this year, I don't know kung gaano katagal. Kasi depende yan kung gaano karami yung mga nag-a-apply na mga aplikante ng pag-resident permit. Anyways, ano nga ba yung requirements this 2024? And take note guys, dun sa mga mag-a-apply o mga bagong mag-a-apply pa lang, kasi diba dun sa pipirmahan nyo na, sa pipilapan yung application online, yung appointment ninyo sa immigration ng inyong resident permit, makukumpuse kayo sa requirements na nakalagay doon sa ibaba ng papers na yun, sa documents na yun, na hindi naman pala yun yung nasusunod. Kasi yung form na yun is very long time pa. So, hindi siya updated. Pero, kasi nga, ang ginagawa ko, pag binibigyan ako ng list sa immigration na mga missing documents, yung mga documents na dapat yung isubmit, pinipicturan ko na agad siya. Yun yung talagang mindset ko every time na nag-aasikaso ako ng mga papers. Para next year, hindi na ako mag-crazy, hindi na ako mag-going crazy na ano nga ba yung mga requirements, ano kakailanganin ko. So, yun yung ginawa ko guys. Kaya this year talaga, super duper easy lang sa amin. Halos wala pang 10 minutes, nandun kami sa immigration. Lahat ng requirements na hiningi nila, kompleto, lahat nandoon. So, inaccept lang nila, pinatakan, and then, meron na kasi akong fingerprint nung nag-apply ako ng citizenship ko. So, updated pa rin yun kasi ka-apply ko lang. So, nakita na nila yung sa system nila. Parang tingin lang yung aking ganito, thumbnail. And then, nakita na nila na may record ako. And then, hindi ko na kailangang mag-isa-isa na fingerprint. So, yun. That's it. 10 minutes. Finish na kami. And then, go home na. Ganun lang ka-easy. But, yun nga guys. Ito yung tip ko. Ito yung mga requirements na ibibigay ko sa inyo. Ay very helpful sa mga new family visa, yung mga mag-a-apply ng new family visa dito sa Turkey. I hope makatulong ako sa inyo guys, kasi ito talaga ay pinitsuran ko o ninakaw ko dun sa immigration para lang makakuha ako ng list nito. Dahil super pinadali yung buhay ko nitong papers na to, ng list na to. Kasi actually, hindi naman talaga sila nagbibigay ng ganito kasi ewan ko pa sa kanila. Ayan guys, diba? Mayroon ako yan. And then, ang nakalagay dito guys ay yung sa akin.
kailangan ko ng biometric na photo, 4 na piraso yon. And then yung passport ko, kailangan yung passport mo ay i-photocopy mo with yung mga, mayroong mga tatak. Kung ilang page yung may mga tatak, like, let's say, nag-travel ka ng kung saan-saang bansa or nag-exit ka ng Turkey, nagpunta ka ng kung saan-saan, dapat ikakopy mo lahat yun. Yung lahat ng may mga, basta lahat ng may mga tatak o yung mga sulat-sulat dun sa iyong passport, i-copy nyo yun, guys. Next is yung inyong photocopy ng inyong ID. Kahit na yun ay luma na. I mean, yung resident permit ninyo, yung recently resident permit ninyo. Kung wala naman, yun nga, yung visa, hindi na kailangan yun. And then, yung sigurta or yung insurance ninyo. Yung insurance na yun is mandatory to sa Turkey yan. Dapat lahat ng pumupunta dito, lahat ng mga tao dito ay may mga insurance na government insurance. Ayan. So, kailangan meron kayong government insurance. And then, yung inyong address, ayun, address na may barcode yun. Yung address, sabi ko nga sa inyo, makukuha niya yan sa EDBLED. Kung hindi naman, wala naman kayong EDBLED, kung hindi nyo naman gamay yung EDBLED, syempre, pupunta kayo sa pinakamalapit na, munisipyo sa inyong lugar. Then, guys, yung inyong marriage contract na 3-page. Kunyari, kinasal kayo sa Turkey, hanggang 3-page yun. First, second, and third page. Ayun lang, guys, yung kakailanganin sa inyo. Yung wife, katulad ko, yun lang kinailangan sa akin. And then, dun sa inyong husband naman, sobrang daming kailangan. Kasi siya yung sponsor mo, so kailangan ng 2 photocopy, 2 photos, o yung biometric na photos. Biometric na photos. Kailangan na, and then doon sa inyong sponsor o sa inyong asawa naman, kailangan ng yung 2 photo o biometric na photos. And then, yung dito, yung Kimlik ID nila o yung ID nila dito sa Turkey, copy yun. And then, yung sa trabaho nila, yung kontrata nila sa trabaho. And then, yung bank statement, dapat 3 months, yung 3 months na bank statement ng asawa nyo. And then, yung sigurta or again, yung insurance niya. And then, yung address ulit, ninyong 2 mag-asawa. Makukuha din yan sa EDBLED na may barcode. And then, yung kanyang salary, tatanungin nila yung salary. Parang yung payslip niya. Ayan. So, and then, what else? And then yung inyong, kasi may babayaran kayo guys dyan. Pwede nyo bayaran siya online. Pwede namang sadyain nyo sa tax office. Doon kayo magbayad. Tapos bibigyan kayo ng paper. And then yung paper na yun, isasama nyo doon sa inyong documents. Yung mga isasubmit ninyo. So, yun sa amin, online lahat yun. So, binayaran namin siya online. And after naman ng application nyo, kunyari, di ba, nag-fill up kayo online. After that naman kasi, masusundan nyo yun kung gusto nyo magbayad na or what. Or optional naman yung pagbabayad. Kasi pwede nyong bayaran siya later doon mismo sa tax office. Or bayaran nyo na mismo doon sa online. Kasi may procedure naman yan. So, nandoon siya. Kaya hindi kayo malilito guys kung magtatanong kayo kung saan nagbayad. So, andun yun mismo guys sa kanilang website. Okay? And then, what else ba? I think wala na. Yun lang guys. Ayan. And then, yung private insurance ng asawa niyo, kukunin din yun. Ng, parang kailangan ng copy ng private insurance ng asawa niyo. Aside doon sa government insurance. And then, yun lang guys. That's it. Wala nang ibang mga requirements. Kaya lang super duper marami yung page na yun. Sobrang kapal nung kasi lahat ng pages kukunin kasi yun eh. Marami. Yung, lalo na yung backing statement. Kung in 6 months ay marami kayong na
na gastos or nagamit. So, ang dami ng papers na yun. So, yun. Ayun lang guys, ang latest na kailangan ngayong 2024 para sa mga mag-a-apply o baguhan pa lang na mag-a-apply ng resident permit dito sa Turkey, ng family resident permit dito sa Turkey. So, I hope nakatulong ako sa inyo guys. And if you like this video, please like and subscribe to my channel. And pagpasensyahan nyo na ang boses ko dahil sobrang hina. Dahil ang boses ko ay walang force na maglakas. Kasi inuubo-ubo pa rin ako hanggang ngayon. Matagal-tagal na itong ubo ko pero hindi pa ganun gumagaling. Kaya gagawa nga ako ng honey and lemon. Bye-bye guys! Thank you so much for watching.